matindi dito, yung kasinungalingan nila, hindi lang ho sila basta-basta naniniwala. Nakahanap pa ho sila ng Mary Grace Piatos ngayon. Despite the fact, no, dahil sa official government records, wala akong lumalabas na taong may ganung pangalan, no? Pero kung meron, then that person could come forward and say, ako yan. At kung wala, it just really emphasizes the point na she does not exist. So, it follows na maliban kay Mary Grace Piatos, kasama din si Milky, si Kuya. Yung, sino pa ba? Si, Chippy McDonald. si sino? Chippy McDonald. Si Chippy McDonald's. Oo, yung mga pangalan na nandoon before, Opo, yung di mga ba? yung mga nandoon po sa sinasabing recipient ng confidential fund. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Okay. Pero nabanggit na kahapon, yung pagsama sa listahan daw ng inyong mga testigo, itong Mary Grace Piatos. I think, may part ho siguro na mga iba na mention na ho. Nabanggit na po yun nakasama nga si Mary Grace Piatos. And Tama ho. for a fact, we know that no such person exists, no? Hindi ko kasi pwedeng puro na lang defense ang ating pinapakinggan dito sa impeachment na to. Dapat pati prosecution, pinapasadaan ho natin yung kanilang mga interview para ika nga mabalansi ng ating mga kababayan kung ano na nga bang nangyayari dito sa impeachment na to ni Vice President Sara Duterte. Interview ho ng tagapagsalita ng prosecution. Dito kay Manong Ted Filon ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito kay Manong Ted. Ito, panoorin ho natin. Yay! VP Sara sa impeachment trial. This time po, tanungin natin ang panig ng prosecution. Alright, kahapon po tapos na sa ikalimang araw ang pre-trial conference. Medyo technical may kaunting mga kung ano-ano pong mga pagtutol, etc. Pero natapos na yung mga markings daw po ng mga dokumento at yung pong listahan ng mga ipatatawag sa actual na trial. Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang spokesperson po ng House Prosecution Panel. Good morning po, Attorney. Magandang umaga ho, Sir Ted, at magandang umaga ho sa lahat ng mga tagapakinig. Opo, Attorney, kahapon po tapos na yung pre-trial conference. So, ang sinasabi po, meron ng PTO o pre-trial order. Ano po iyon? Let me correct that first. The pre-trial order has not yet been issued ho. No? Under the rules ho, ang impeachment clerk, meron siyang 10 days from the end of the pre-trial conference to issue a pre-trial order. No? So, kakatapos lang ho kahapon, so wala pa hong pre-trial order sa ngayon. But sigurado ho kami na ma-issue ho ang pre-trial order before the first day of hearing on July 6 ho. Opo, my question nga po, Attorney, is tapos na ho yung pre-trial conference. So what is a PTO? Yung tanong ko Okay. Ano ba ang PTO? Opo, ano ho ba? Sige, let me clarify. I thought the question Okay. if it was Ano ho ba yung, serious. ano yung PTO? So, ang pre-trial order ho, dyan ho, ilalaman ho niyan lahat ho ng napag-usapan during the pre-trial conference. So, malilista na ho dyan lahat, for example, yung mga issues na pwedeng paglitisin during the trial itself. Second, malilista ho dyan lahat ng mga witnesses na pwede hong tawagin na magkabilang panig during the trial itself. Again, subject to yan to certain exemptions, no? But as a rule, dapat kung wala ho sa pre-trial order, hindi na ho pwedeng ipresenta ang witness during trial. Kailangan ho, by way of exemption lang ho yan, na ipaliwanag bakit papayagan ng korte na ipresenta itong witness na to during trial kahit hindi siya nailista sa pre-trial order ho. Makikita din ho natin dyan yung mga final list of hearing dates na binigay ho sa magkabilang panig. Sa ngayon ho, ang hiningi ho ng prosecution at least 62 days to present their evidence. Sa depensa naman ho, ang hiningi ho ay 30 days. So din ho natin makikita kung ilan ho ang final days na ibibigay. Pati na din ho yung tinatawag ho na stipulated facts. Meaning, ito ho yung mga facts na nag-agree na ho ang parties, na inaamin ho yan ng both sides at hindi na ho kailangang patunayan by presenting evidence during trial. Opo, kumbaga ito yung guidelines, parang gano'n, Attorney. Tama po yun, tama po yun. Okay, so yung binabanggit nyo, doon sa pre-trial order na iyan, bagamat naandyan na po itemized po, mga napagkasunduan, etc. During the trial, ano po ang magiging daan para lumabas kayo doon? Para mayroong bago na issue, material and relevant issues na maaaring ma-raise during the trial?
Well, technically, ang issue, yan na ho dapat yan. No? So kung may bagong legal issue na labas ho, no, dito sa sakop ng mga defined issues during the pre-trial, hindi na ho pwedeng mag-present ng evidence, no, with respect to that issue, for example, dahil magiging considered na ho yan as irrelevant. No? Pero pwede ho ang pagpasok ng ebidensya kahit wala ho siya dun sa nakalistang ebidensya, pero ang example ho ng justification dyan is if it could be shown ho during pre-trial that evidence was not reasonably known or available to the parties. So that has to be justified ho. Ayun. Pero pwede rin po ba, in case lang po, no, sa mga pangyayari na may nanonood sa trial and then meron siyang alam at material yung kanya pong kaalaman o maging hawak na ebidensya at siya'y lalantad at magpe-present ng kanya pong panig either for the defendant or for the prosecution, pwede bang iharap yun and then erase ng sinumang partido sa court for the court to decide whether yan ba'y pwede pa natin pakinggan? Posible naman ho yan basta ma-establish ho dapat sa court, no, na it was not possible for either of the parties to have known during pre-trial that this person exists, that this person has that kind of information. So lalabas ho dyan talagang kumbaga newly discovered evidence po siya. So hindi masisisi yung party ho na yun, yung present sa kanya, bakit hindi yan dinisclose during pre-trial dahil hindi pa ho talaga niya alam. So So yung possibility na talagang magkakagulatan, syempre gagamitin niya ng mga taga-prosecution. Yan ang forte nila yan yung manggulat. Yan ang pinakagustong-gusto. Diba? Ano nila yan? Yan yung tipong trip nila. Yung, di naman, kakadating nga lang nitong na to eh. Ngayon pa lang namin na to. Bukas makalawa pag nag-umpisa na yung trial sa impeachment. Merong lumantad. Ganito, ganyan. Hindi namin kasi alam, ngayon lang siya lumitaw. Ganun dati. Kung relevant naman ho yan sasabihin niya, pwede pa rin ho yung pagbigyan. Okay, attorney, yung sinasabi ho ninyo na yung dami po ng araw na kinakailangan ng prosecution to be able to present your case, yan ho ba ay meron ng takdang dami ng araw per week o Monday to Friday, mga ganon, o pinaubaya sa impeachment court yun? Meron na ho na binigay na calendar ang impeachment court. No? So magsimula ho sa July 6, ang hearing days po ay Monday, Tuesday, and Wednesday. No? Until bago ho ang SONA. After SONA, ang schedule na ho will be Tuesday, Wednesday, and Thursday. Ayos talaga meron ng schedule ho bago SONA, Monday, Tuesday, Wednesday. Pagkatapos ng SONA, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ayos. Masaya ho ito. Dito na ho natin makikita kung paano diyan na talaga dadanak, padadanakin nitong si Attorney Sheila Sison ang dugo itong mga bida-bidang taga-prosecution na to. Alright, so 3 araw lang isang linggo. Certain. Ito naman si Manong Ted lang. Manong Ted, 3 araw na yun sa loob ng isang linggo. Ano pa yan? Pambili. Ay, ano ho yun ha? Marathon na ho yun. Gusto siguro nito si Manong Ted, 4 days a week. O baka pati Saturday, Sunday, talagang rat-ratin na yan, di ba? Sa panig ng prosecution po, ilang araw sila? Ang hiningi ho namin ay at least 62 days. Sa kabila naman ho, hiningi ho nila ay at least 30 days ho. Okay. Ngayon po, attorney, yung pong gusto nung 32 days sa prosecution? At least 30 days ho. Okay. Ngayon po, Sa kabila naman ho, hiningi ho nila ay at least prosecution po, ilang araw sila? Certain. Sa panig ng prosecution po, ilang araw sila? Ang hindi na, ang schedule na ho, Araw lang isang linggo. certain. Sa panig ng prosecution po, ilang araw sila? Ang hiningi ho namin ay at least 62 days. Sa kabila naman ho, hiningi ho nila ay at least 30 days ho. Okay. Ngayon po, attorney, yung pong box na pagbubukas nito, inaasahan po ninyo sa pre-trial order, hindi mababanggit yon at ipauubaya sa court ang desisyon. Well, ito ho kasi ang impeachment clerk, wala ho siyang authority to rule on motions that may be raised by the parties during pre-trial. Ang gagawin ho niyan, ifo-forward ho niyan sa presiding officer. No? So, possible ho na sa pre-trial order, ma-resolve ho yung motion na file ho namin
patungkol sa issue ho na ito. Yung So, so kumbaga definitely yan ipapanik nga for the honorable Opo. court to decide, no? Kasi wala sa Tama. poder ng clerk of court. Pero yung pong debate ninyo na dapat pang isama sa usapin yung mga aktibidades ng Vice Presidente before she became VP, meaning pati po yung SALN, pati nga yung BIR records perhaps, ano? At pati yung panununtok niya doon sa isang sheriff, no? Yung mga ganong issue po, yan ho ba ay inaasahan ninyo na mariresolve na doon sa PTO na ilalabas po ng clerk of court o paano? we don't think that issue will be resolved at this point. No? To clarify lang ho, no? Kasi sa pre-trial, among other things that happened there, in-identify na ho natin yung mga exhibits and witnesses Okay. na present. So meron hong exhibits doon pertaining to transactions ho bago ho naging vice president ang respondent. Pero to clarify, no, kahit ho may objection sila doon, hindi pa ho ito ang tamang panahon para mag-raise ng objections to have any of our evidence excluded dahil ang ginawa ho lang dyan, Opo. marking pa lang ho. No? So Oo. premature ho yung any attempt to object to any of that. Ang tamang pagkakataon ho dyan para mag-object sila kapag in-offer in evidence na ho namin yan. Oo. So kapag nagpe-presenta na kami ng mga ebidensya and then we offer them in evidence, that's the time that they could object. So, Attorney Tolosa, what is the materiality and relevance of presenting the SALN of the respondent way back when she was still vice mayor or mayor? Tama ho. Dalawang bagay ho yan, sir. No? Clear ho sa articles of impeachment na filed against respondent. Ang position namin ho dyan, no? Yung hong failure niya to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth, no? During her incumbency as a public official, no? So, lahat ho yan, kahit na nung hindi pa siya vice president, until the time that she became a vice president, no? Lahat ho yan constitutes culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, no? In other words, ang position namin dyan, lahat ho yan considered as impeachable offenses, no? Ang second layer naman ho dyan, kahit ho i-argue nila na hindi pwedeng makonsider as impeachable offense yung acts done bago naging vice president, no? Relevant pa rin ho yung pre-office conduct niya, no? Why? It could establish, for example, pattern, no? It could be behavioral pattern, no? And it could example for yung dun sa financial transactions, Medyo it ano could to? establish base. Ang tagapagsalita ng mga taga-prosecution kumuha sila yung medyo malumanay. Hindi ganun ka-agresibo. No, kagaya nung iba mga kasama nila diyan sa House of Representatives. Yun ang problema sa kanila eh. Di ba? Yung tipong walang lumalabas na mali sa mga bunganga nila. Lahat na lang sila tama lagi. Yun ang problema sa mga taga-prosecution. Line. No? So, importante ho yan. Kailangan matrace kailan ba sinimulan nung pag-accumulate nitong wealth na ito. Yan. Para mabangga ho, nung starting 2022, justify ba siya? Bakit yan na ang wealth or ari-arian, pera na nakalahad ho dun sa SALN? Opo. Hindi ho kasi isinasa publiko, di ba, yung actual na listahan ng mga testigo na inyo pong ibinigay sa pre-trial conference, di po ba, attorney, no? Tama ho. Opo. Kasi nga, hindi ho, ano yun for so many reasons din po, no? Pero nandun ba yung asawa ni VP Sara, si Attorney Manscarpio? Maybe at this point ho, mas maganda ho na i-hintayin muna namin Okay. yung official na issuance ng pre-trial order para yun na ho ang final list of Okay. witnesses and then maybe that would be the proper time to talk about it. Kapag ho ba naglabas na ng pre-trial order, that can be made public o confidential pa rin yung listahan ng mga testigo? Well, with respect to whether or not the pre-trial order itself will be made available to the public by the impeachment court, we leave it to their sound discretion. Pero paniniwala naman ho namin dyan, no, as part of the prosecution team, yung mga relevant ho na mga information dyan, we can share to the public. Covered naman ho yan dun sa principle of fair and accurate reporting. Okay. Pero nabanggit na kahapon, yung pagsama sa listahan daw ng inyong mga testigo, itong Mary Grace Piatos. I think, may part ho siguro na mga iba na mention na ho. Nabanggit na po yun nakasama nga si Mary Grace Piatos. And Tama ho. for a fact, we know that no such person exists, no? Aray mo. Kasama siya. Kahit si Banong Ted, alam niya, walang ganun tao. Diba, dati binanggit ni Mary Grace Piatos, naging issue nila sa walang Mary Grace Piatos. Diba, PSA, wala namang pangalan na ganyan. Tinignan namin, and PSA na tawag doon. Sa yung birth certificate, walang ganon.
O ngayon, sinama nila sa listahan, palakpakan. Lalakas na saltik ho nila. Oo. So, ba't ka magsusumpina ng tao na non-existent? Aray ko. Oh, well, I guess more other things to emphasize the point. No? Kung meron ho talagang tao na Mary Grace Piatos, Ang labo ho eh, di ba? Ang takin nyo nung una binibida nila, tinignan namin sa NSO, di ba? Walang birth certificate si Mary Grace Piatos. Bukas makalawa sa sa mismong impeachment, ilinista nila bilang testigo. Palakpak. Pati itong si Manong Ted Filon, nalalabuan na sa inyo. Kasi alam niya na wala naman ho talagang ganyang tao. Alam niya, yan palayaw. Di ba? Palayaw yan, wala. Mary Grace Piati nga yan, di naman Piatos, di ba? Yung nagurgur lang yung gumamit ng pangalang Piatos, si Akop. Siya lang nagpangalan niya, pinagpipilitan niya. Piatos eh. Sinabi na nga ng COA, Piati ho yan, Piati. Hindi, Piatos para sensational. Para talagang mapag-uusapan, Piatos ang ating lalagay ng pangalan. Ayun, hanggang ngayon, Mary Grace Piatos. At ang matindi dito, yung kasinungalingan nila, hindi lang ho sila basta-basta naniniwala. Nakahanap pa ho sila ng Mary Grace Piatos ngayon. despite the fact, no, dahil sa official government records, wala akong lumalabas na taong may ganung pangalan. No? Pero kung meron, then that person could come forward and say, ako yan. At kung wala, it just really emphasizes the point na she does not exist. So, it follows na maliban kay Mary Grace Piatos, kasama din si Milky, si Kuya. Yung, sino pa ba? Si Chippy McDonald. sino? Chippy McDonald. Si Chippy McDonald's. Oo, yung mga pangalan na nandoon before, Opo, yung diba? yung mga nandoon po sa sinasabing recipient ng confidential fund. Pasensya na ako, Sir Ted, at this point, medyo I can't discuss more about the Opo. so, but pag lumabas Kakapasok lang ng niya sa picture eksena. ulit sa final list, maybe we could talk about it more. Naunawaan namin. Sige, so dito Thank you, po sa number of days, no? Pati po ba yung oras nito nagtakda din ng panahon o bahala na yung court kung temporarily suspend o naman? My understanding, sir, the hearings will start at 2:00 p.m. No? As to until what time it will last, well, it will depend on the discretion of the court. Makita mo natin dun sa previous hearings, no, dun sa corona impeachment. Ano ho ito, kumbaga, isa to sa mga mekanismo para kahit paano malihis ang atensyon ng sambayan ng Pilipino doon sa mga importanteng issue kagaya nung flood control, dahil habang nag-impeachment sila dyan, sigurado paglabas ng Senado magsasagwan ho yung mga dadalo dyan kasi yung mga bagyo, ano ho yan, sa ayaw sa gusto natin, yung mga bagyo na yan, darating ho yan. Diba? Pagka nagdatingan yung mga bagyo, lumubog na, baka sugurin pa ng sambayan ng Pilipino yung Senado na, anong ginagawa nyo? Lubog na kami, impeachment parang pinag-aatupag nyo. Diba? Ganun ang datingan dyan For example, kapag may nakasalang na ho na testigo na sa kainitan ho nung presentation, hindi naman ho natatapos ng 5 p.m. Diretso yan hanggang matapos nila. So, nasa discretion ho na po. Opo, pero kayo po, sa umaga na kayo, di ba? Kasi hapon yung sesyon? O Mukhang babalik na rin ho, Sir Ted, dahil so far, ang na-inform ho sa amin, hearings will start at 2 p.m. ho. Okay. Ngayon, So mangyayari magsisesyon, maaga yung session. Tapos para hanggang pamorningan na magi-impeachment tayo hanggang alas 12 ng madaling araw, di ba? Ganun no yung setup natin dito. Kasi dati alam ko maaga yung impeachment, pagdating ng hapon magsisession sila. Yun ang kung tama yung pagkakaalala ko. Ngayon kung ang game plan mag-i-session muna tapos sunod ang impeachment, nasa kanila naman ho yun. attorney, sa trial po mismo, only the prosecutors of the House are allowed to speak and and present your case or cross-examine witnesses. Well, under the rules, no, allowed naman ho ang public prosecutors to engage private prosecutors. Ngayon, dito ho, nag-file ho kami doon sa isang submission requesting the court to allow the participation of both a public prosecutor and a private prosecutor when presenting the same witness. No? Okay. Ang purpose ho dyan, if I may, sir. Opo, go ahead. Ang purpose ho dyan, dahil ito hong mga issues na pag-uusapan natin, no, napaka-varied ho, no, nung scope ho niyan. Meron hong very technical about bank records, about lack financial records, no, meron hong handwriting expert, no, etc. So ang purpose ho niyan, since may mga iba-iba hong prosecutor na iba-iba ho yung expertise, mas maganda kung hayaan ho yung tamang may expertise Okay. makapag-participate with respect to that topic and witness. Okay, so you raised that through what? A manifestation doon sa inyong pre-trial conference? Yes, sir. We filed a written submission with respect to that. So I think the other party was given an opportunity already to respond. So we'll wait for their response. Tapos it would most probably be
included in the pretrial order kung anong magiging ruling ho dyan. Alright. And yun ho bang ganyan pong desisyon kaya, sakop na po ng clerk of court, or he may again raise it sa actual impeachment court? So we probably raise it to the presiding officer. Okay. As usual, ano ho, kasi ito yung mga crucial, no, na mga desisyon. Tama po. Kung papayagan ba itong mga private lawyers na ito, nakatuwang ng prosecution, na magsalita, maghayag po ng kanilang kaso, and even cross-examine witnesses, no, para klaro po ito. Alright, may tanong lang po si Mary Grace. May tanong lang po si Chacha, attorney. I hope you don't. Na Mary Grace pa nga, pamira talaga itong si Manong Ted. Hindi, ano ho yan, lap trip ho yan, natatawa ito si, si spokesperson. Pambira, Mary Grace. Hindi, ano yan, maganda ho yan, maganda yung mangyayari ngayon sa impeachment. Gusto ko talaga itulak nila yung Mary Grace. Gusto ko pagsalitain nila si Madriaga. Gusto ko itulak nila yung Mary Grace. Gusto ko kung ano yung ginawa nila ang pagsalansan doon sa Injustice Committee. Lahat ng sinalansan nila doon, salansanin din nila dyan sa impeachment. Don't mind, ano po, pahabol lang po ito. Of course Gorda. po, sir. Apo. Yes po. Attorney Benjamin, meron po ba mga bagong ebidensya na ilalabas po sa impeachment trial na hindi pa ngayon alam ng mga tao o hindi pa napag-usapan doon sa past impeachment ni VP Sara? Yan. Well, again, I'm sure you would understand doon that I can't talk about the specifics right now. Wala ho. Kasi ako nasasagot sa'yo, Ate DJ. Tawag ko na lang sa'yo, Ate DJ. Ate DJ, yung sa Injustice Committee, lahat ng nalalaman nila, ilinabas na nila. Ang nanto ka pati nga yung ginulpi ni BP, sana gusto nilang idamay dito sa usaping to. Ayaw naman ng ginulpi ni BP. Kaya kung meron pa ba silang ilalabas dito, ako gusto ko, kung meron pa. Bilang taga-suporta ni BP Sara, ilabas nyo na pinaka-the best nyo. Ilabas nyo na yung worst na malalabas yung worst laban dito kay BP Sara. Pero, base sa ating nakikita, wala na ho silang mailalabas na worst. Sagad na ho yung si Mary Grace Piatos, Madriaga, yung sheriff, wala na ho yung boss ng BIR. Nako, ang problema dito, baka pagka binuksan nila yan pa ang maging nitsa para mas lumaki ang problema nitong mga walang yan to. But what I can say is, in compliance with the rules on pre-trial, lahat mo ng ebidensya na importante, and so far as the prosecution is concerned, nakalahad na ho yan sa pre-trial order because we don't believe in trial in ambush, without believe in surprising the other party during trial. Yun ang problema. Hindi kayo nagsisink in eh. Yun ang problema eh. Dapat nag-usap-usap muna kayo. Ang trip nila Baculaw, nitong sila Luistro, gulatan, di ba? O, merong lumitaw. Naku, yan, magsasalita na yan. Di ba? Yung ganun yung trip nitong mga to eh. Di ba? Dadating daw si magsasalita daw si Madriaga. Tingnan natin, abangan nyo na lang next hearing. Gano'n yung dating yung may pasuspend pa. Diba? Tapos mag-hearing na, darating si Madriaga, gano'n ang gusto nila. Ito naman si Sarayon, daw yung gulatan. Hindi pwede yan. Dapat gulatan ang mangyayari dyan. Trial. Sa amin, we lay our cards on the table dahil naniniwala naman po kami na sapat at malakas ang ebidensya na meron kami. Okay, yung nga po yun. Sige, so Attorney Benjamin Tolosa Jr., we appreciate po you finding time to explain to us ito po mga bagay na ito sa panig po ng prosecution. Para lang ho ang mga kababayan po natin, rekta, sakto ang informasyon na napapakinggan at hindi po yung kung kani-kanino nang gagaling at yung nga po sandamakmak na fake news and fake narrative. So Attorney Tolosa, sa uulitin po ha? Yes sir, at maraming salamat din ho sa pagkakataon. Maganda yung ginagawa ni Manong Ted Filon na yan. Palakpakan ho natin yung programa nila nito sa dalawa nito si DJ Chacha. Maigi na ho kasi naman kaya kumbaga para hindi maging peke yung naratibo. Kailangan na rin natin pakinggan ngayon yung panig nitong taga-prosecution. Kahit minsan inis na kayo kay Dingy Luistro, ayaw nyo na makita itong si Terry Redon, bad trip na kayo dito kay Joel Chua, hindi pwede. Kailangan natin marinig yung panig nila para hindi tayo misguided para dito sa buong journey natin sa impeachment, naiintindihan natin yung magkabilang panig, naririnig natin yung hindi po pwedeng tayo dito. Nasa echo chamber tayo, di ba? Nasa bubble tayo na tayo lang nag-uusap-usap, mga side lang ng mga defense yung dapat para ito Mary Grace Piatos daw may ganung tao naiintindihan ng ating mga kababayan kung anong naratibo ang gustong gawin ng mga ng mga maletagang. Na umaga ulit sa inyo. Thank you. Yan ang spokesperson. Hindi po ba? Klaro, simple. At hangulan po naman daw sa mga panuntunan. So, Madam Che, alam mo, mukhang muling mabubuhay dito, Aaron, yung napanood nyo siguro. Bata-bata itong si Aaron, mas bata sa iyo ito eh. Nung panahon ng trial nitong si former CJ Corona at saka ni dating Pangulong Estrada na hindi nga natapos na yun kay Estrada kasi nga nag-walk out, yung sinasabing material, immaterial, relevant, irrelevant. Yan.
sabihin ng mga prosecutors, that is immaterial, Your Honors. Ganun. Oo. But, sabihin naman po ng depensa, Your Honors, this is relevant to the case. May mga ganun debate. Order, barbecue, and Pero sa huli, Spaghetti, please. kahit marinig natin yung mga salitang yan, Okay. 16 pa rin ang kailangan boto. Ganito, ha? Wala pa natin. Hindi, siyempre, asko na naman, asko. Alangan naman yung baka biglang pumayo itong si dating Chief Justice Divide pagka binawasan yan, di ba? Talagang nag-ano na siya, nag-insist siya, hindi, dapat 16 ang boto dyan. Kahit wala hindi siya 16 pa rin ang kailangan. Di ba? Ganun ho kaklaro ang saligang batas. 16 ang kailangan, di pwedeng baguhin yan. Oh. Sige. Kaya ba nila yon? So, alam niyo ho, mga kapatid, ito po yung bagay, ito po ay isang makasaysayan na proseso. Siyempre. Na muli po, Yan. magbibigay po ng pagkakahati-hati sa bayan. Definitely. Definitely. At napakahalagang proseso na simulan at tapusin. Correct. Napakahalagang proseso din po na dapat igalang. Galang. At napakahalagang proseso na pagbibigyan natin, nakainin po ang malaking oras ng legislatura, ng Senado particularly, at tayong taong bayan na manonood po't makikinig dito. Alright? Yan Pero ang, yan ang hilig ng sambayan ng Pilipino yung cinema, total cinema. Yung ganyan, mga imbis na pag-usapan natin, yung panagutin natin, yung mga mandarambong, nasa damit nga ni Manong Ted, di ko lang ang mga mandarambong. Yung mandarambong doon sa mga maanumalyang flood control project na kung saan dinispal ko ang trilyones siyang kabansambayan ng Pilipino. Di ko sinasabing di natin pag-usapan yan. Pero para i-highlight na dapat talaga, napaka-importante nitong impeachment na to. Parang oo, yung proseso, dahil di ka nga, mekanismo para panagutin yung mga matataas na opisyal sa ating pamahalaan. Ang problema dito, yung mga opisyal, yung mga congressman, yung hindi naman ganong kataasan, kung makapagnakaw, talaga namang wagas. Di ba? Ibang klase ho sila. Pero dito ho tayo sa 125 million, habang yung trilyon, nagpapakasasa sila at tahimik sila ngayong mga panahon na to dahil kahit paano nadadivert ang atensyon ng ating mga kababayan at hindi mapag-usapan yung pinakamahalagang kanakawan na nangyari sa kasaysayan ng sambayan ng Pilipino, which is yung mga maanumal yung flood control project. Tama ba ako, Manong Ted? Palakpakan natin to si Manong Ted. Oh. nga po ang sa atin po dito kasi nga hindi to dapat na ipagwalang bahala. Pero sana nga po sa gitna ng prosesong ito, yung pong mga opisyal ng gobyerno, magpatuloy lang kayo sa inyong trabaho ng maayos. Yun lang po ang amin pong panawagan dito kasi baka abalang-abala na naman po tayo and then eto na naman po, repeat ng mga kapalpakan ng ilang pong mga naglilingkod sa bayan. Halimbawa dito, baka makalimutan nyo yung LRT1 extension. Baka makalimutan nyo ito. Nabilis-bilisan nyo ito. Hindi ba? Na malilibang tayo dito sa panonood. Ito yung mga importanteng issue. Itong pag-uusapan natin, ang mga bahay pangarap na ito, itong nangyari nga sa Pag-asa, Tacloban. bahay Pag-asa. You know what I'm saying? Yun lang po naman po ay amin pong lambing sa inyo. Tsaka flood control, Manong Ted. Lambingin na rin natin yung flood control kasi hindi natin pwedeng bitawan yan. Kasi baka bukas makalawa, yan na naman pinag-uusapan natin. Binaboy na naman nila yung GAA, mga unprogrammed appropriation. Kasi pag tinigilan natin yan, yung mga buhaya, yung mga walang hiya, talagang iti-take advantage nila yung pananahimik, hindi pagtatanong ng sambayan ng Pilipino, dyan sa napakatinding na salot sa ating lipunan, yung pagnanakaw, dyan sa flood control, dyan sa mga unprogrammed appropriation. Hindi natin pwede bitawan yan, Manong Ted. Yung usapin sa yung petisyon sa Korte Suprema, kung ano ng development yan, pinapasoli na ba yung mga ninakaw nitong administrasyon na to? Ninyo. Sa mga performative officials ng gobyernong ito. Yan. Hindi po ba? Yan. At of course, yung trabaho ng ombudsman na pagsasampa ng kaso after establishing po yung basic facts ng bawat kaso ng mga sangkot sa flood control scandal. Yan din po nga sana. Kasi Palapakan natin itong si Manong Ted. Yan ang importante dyan. Kaya alam na lang po itong si Manong sabay Ted. po ng mga hearing na iyan, tuloy po ang iyong pong hearing. At mapanagot natin to lalo na ngayon na wala pa ni isang congressman na kontraktor na mismo. Wala pa po. Sa Wala. ombudsman wala pa. So wala pa sa Sandigan Bayan. Si Joel Villanueva, Manong Ted. Hindi pa nakakulong si Joel Villanueva. Paano ba yan? Di ba? Alam ko naman na isa sa mga gusto nating makulong dalawa yan. Si Joel. Gusto biglang makulong. O pinayari dyan. Hindi, kasi dapat yung ano niya, plunder niya, bilis-bilisan ng ombudsman. Di ba? O yun di ba? Plunder yun Ano nangyari sa plunder? Kala ko bang mauna pa si Mike Defensor na makulong dito. Aray mo. Sorry po, pasintabi lang. Pasintabi Sa lang. mga usaping ito. Di po ba? Yun lang pong sa atin po lamang. Baka sabihin ng iba, baka mauna pa makulong si Ganire, si ganoon. baka po na pumakulong si Senator Rodante.
Pambira, alakas ng tama nitong administration. Di ba, pinapahaging na ni Sen Dante. Wala lang daw gusto mag-serve ng warrant niya. Di ba, kayo ba naman si-serve ng warrant? Anong kaso ni Rodante Marcoleta? Doon sa ano niya, campaign contribution. Di ba? Ironic yun. Pambihira, yung nagnakaw ng trilyon, bilyon, ayun, nagpapakasasa sa Belgium, sa Europe. Diba? Oh, kumakain ng masarap na pagkain doon. Si Saldico. Si Martin Romualdez naman, papasyal-pasyal lang sa Tacloban. Tapos yung binigyan ng campaign donation, yun kulong. Ay, ayari sa Pilipinas. Pero yung pong mga, noong pa man po, binanggit ng mga pangalan. Yan, Na sinasabing may mga katibayan na. Sinasabi ko nasa na sa'yo. yung mga kapatid na Yap. Oh, magkapatid na yan. Asan na yung kaso nito? Correct. Hindi kami nagbanggit. Si Joel Villanueva. Yan. O, Manong Ted, si Joel. Bushman na nagbanggit niyan. Oh, si Joel. Baka baka paid na yung mga yan. Joel. Hindi ba? Sorry. Hindi, baka nakapaglabas yung tamang dokumento. Alam ko Yun. ninyo, hindi namin sinasabing guilty ho sila. Oh, Ang sinasabi si namin, Joel. asan na ang kaso nila? Si Joel Villanueva, Manong. Example lang po naman yan. Oh. Si Joel Villanueva, Manong. Mga kapatid. Yung trader kasi. Ito po sa ating paghahanap ng accountability Accountability, correct. sa mga sangkot Si Joel. sa flood control. Nakalimutan nata ni Manong Ted si Joel. Oo, baka maaalala natin ito ulit pagka lumakas na naman yung ulan, dumaming baha, Yan. gagana yung mga flood control Yan. na pinagagagawa, di ba, ng ating mga opisyales. Baka sakaling doon, Yan. maaalala na naman natin sila. Ngayon kasi iba ang focus natin eh. Oh, tsaka si Senator Vince Dizon. Hindi nga senator, Ay, sorry. secretary. Pareho lang letter Sec S Vince. yun. Good Si Sec morning po, Sec Vince. Vince. We miss you. Oo nga, Sec We miss Vince. you kasi Sec Vince, Medyo mailap si Sec hindi, Vince. Mailap. O baka busy. maliban sa naga, dalo naman kayo sa iba. Yan. Saan mo siya gusto padalawin? Liniligawan si... Ha? Saan mo siya gusto paikutin? Bulacan. Abay, Total, masipag naman sa pag-iikot si Sec Hindi, Vince. puntahan ninyo yung mga ghost project. Yeah. Hindi, tapos na ba? Oo. Tapos na ba? Wala bang ghost project? Hello, di ba? Sinasabi nyo nung una, asan na yung mga ghost project? Eh kasi, puro kayo naga ngayon, ha? Ayun naman, ha? Baka naman dahil dyan, makumpinsin nyo na yan, ha? Ayun talaga, ha? Kayo talaga. Oo. Sabi naman ni Sec Vince, Puro kayo Kayo naga naman. city naman. Kayo naman. sabi Baka naman niya makapunta nyo dyan, makumpinsin nyo na yan, ha? Di sige, bukas sa Davao siya kung gusto nyo. Para doon naman siya mag-i-inspect. Gusto nyo ba? Pwede naman. After ng Naga, saan nyo siya gusto paikutin? Oo, kayo talaga. Baka may namiss lang na delicacy si Sec Vince dyan sa sa Naga. Talaga. Hindi nyo makumbinsi. Wala ba kayong iba? Okay. Okay. O sige. Okay. Hindi binanggit ni Manong Ted Filon. Si Joel Villanueva, yung hinog na kaso sa ombudsman, ano na? Pambihira. Ombudsman! Yung hinog na kaso kay Joel Villanueva, kalampagin ho natin ang ombudsman. Diba? Pambihira. Nangyari, mag-i-impeachment na tayo. Antakin nyo yung senator judges, isa merong kaso sa ombudsman na yung hinog na hindi pa kinukulong. Ano ba naman yan? Right. So, So, ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page of Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayo magpabudol. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Gagana yung mga flood control Yan. na pinagagagawa, di ba, ng ating mga opisyales. Baka sakaling doon, Yan. maaalala na naman natin sila. Ngayon kasi iba ang focus natin eh. tsaka si Senator Vince Dizon. Hindi nga senator, Ay, sorry. secretary. Pareho lang letter Sec S Vince. yun. Good Si Sec morning po, Sec Vince. Vince. We miss you. Oo nga, Sec We Vince. miss you kasi Sec Vince, Medyo mailap si Sec hindi, Vince. O baka busy. maliban sa naga, dalo naman kayo sa iba. Yan. Saan mo siya gusto padalawin? Liniligawan si... Saan mo siya gusto paikutin? Bulacan. Abay, Total, masipag naman sa pag-iikot si Sec Hindi, Vince. puntahan ninyo yung mga ghost project. Yeah. Hindi, tapos na ba? Tapos na ba? Wala bang ghost project? Hello, di ba? Sinasabi nyo nung una, asan na yung mga ghost project? Eh kasi, puro kayo naga ngayon, ha? Ayun naman, ha? Baka naman dahil dyan, makumpinsin nyo na yan, ha? Kayo talaga, ha? Kayo talaga. Oo. Sabi naman ni Sec Vince, Puro kayo Kayo naga naman. city naman. Kayo naman. sabi Baka naman niya makapunta nyo dyan, makumpinsin nyo na yan, ha? Di sige, bukas sa Davao siya kung gusto nyo. Para doon naman siya mag-i-inspect. Gusto nyo ba? Pwede naman. After ng Naga, saan nyo siya gusto paikutin? Oo, kayo talaga. Baka may namiss lang na delicacy si Sec Vince dyan sa sa Naga. Talaga. Hindi nyo makumbinsi. Wala ba kayong iba? Okay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa,
Turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.